Sunod-sunod na inatake ng kanyang guro ang ating bida na si Guang Ik, ngunit madali lang naman niya itong naiwasan. At siya ay napaatras para makalayo. Ipinaalam naman sa kanya ng kanyang guro na ang kanilang goal daw sa training na ito ay upang maiwasan ng ating bida ang isang major injuries kung sakaling makikipaglaban ito. At sa halip ay makatanggap lamang ng mga minor injuries. At magiging walang silbi daw ang pagsasanay na ito kung iiwasan lahat ni Guang Ik ang kanyang mga atake. At napansin niya na naging mas athletic sa ngayon ang ating bida. Kung kaya daw sisimulan niya lang ito ng madali. Napaisip naman ang ating bida at patanong niyang sinabi sa kanyang pag-iisip na paano daw niya ito maaiwasan. At sumugod ulit ang kanyang guro at nag-slash attack ito gamit ang kanyang kutsilyo. At direktang nataman si Guang Ik sa kanyang kanang balikat. At sinabihan siya ng kanyang guro na kung pupuntiryahin daw ang kanyang hita o ang kanyang calf muscles ay dapat daw sanggin niya ito gamit ang kanyang shin bone sa halip. O subukan daw niya na lang daw itong iwasan o ibaling sa ibang party ng kanyang katawan. At pagkatapos siyang sunod-sunod na makatanggap ng ataking ginawa ng kanyang guro ay sinabi niya sa kanyang pag-iisip na ang ibig lang daw sabihin ng kanyang guro ay matatamaan pa rin naman siya ng kutsilyo kung mas mabuti na ibaling ito sa ibang party ng kanyang katawan na kung saan hindi siya makakatanggap ng isang major injuries. At dahil siya ay isang immortal ay mabilis na gumaling ang kanyang mga sugat pagkatapos. Napansin naman ito ng kanyang guro at pinuri nito ang mabilis na pag-regenerate ng ating bida na si Guang Ik. At sinabi niya na magpatuloy na daw sila. At sinugod na niya si Guang Ik. At kahit na nakapag-regenerate na si Guang Ik at gumaling ang mga sugat nito ay bakas pa rin sa kanyang mukha ang panghihina. At makikitang bumulwak ang dugo ni Guang Ik dahil sa atake ng kanyang guro at siya ay napaluhod. Ipinaalam naman sa kanya ng kanyang guro na ang anemia daw ay isa sa mga kahinaan ng isang pagiging immortals. Pabiro namang tumugon ang ating bida at tinanong niya ang kanyang guro na kung ganoon daw ay nagdadala ng mga blood packets ang mga ito upang gamitin pang blood transfusion nila. Sumagot naman ang kanyang guro at sinabi nito na oo, paminsan-minsan. Ngunit mas mabuti raw na pigilan ang pagdurugo ng mga sugat. Nagulat naman si Guang Ik sa sagot ng kanyang guro na talagang nagdadala sila ng mga blood packets at sinabi niya na biro lang naman daw niya sana ang tanong na yon. Wala namang pakialam ang kanyang guro kung joke lang yon o hindi, at tumalikod na ito at sinabihan niya si Guang Ik na magpahinga na muna daw sila para kumain. Nagsalita naman si Guang Ik at sinabi niya na siya daw ang magluluto sa ngayon. Patanong namang sinabi ng kanyang guro na kung ano daw ang lulutuin ng ating bida, isang instant ramen ba daw? Sumagot naman si Guang Ik at sinabi niya na hindi. At nakabalik na sila sa kanilang bahay na tinitirhan sa gitna ng kagubatan at nagsimula ng magluto si Guang Ik. At nung natapos na siyang magluto ay tinawag niya ang kanyang niluto na the Yu Guang Ik Miso Spaghetti. Ito ang kanyang niluto dahil sinunod niya lang ang tips na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Tinikman naman ito ng kanyang guro at pinuri niya ang luto ni Guang Ik at sinabi niya na masarap daw ito. Nagsalita naman si Guang Ik at sinabi niya sa kanyang guro na at least daw ang taste buds nito ay normal. Napatanong naman ang kanyang guro na kung ano ba daw ang sinabi ni Guang Ik. Sumagot naman si Guang Ik at sinabi niya na dahil daw ang mga immortals ay may mabuting senses. At bagamat daw medyo sensitibo ang panlasa ng kanyang guro ay masisiyahan pa rin naman daw ito sa pagkain na ito. At habang masarap na kumakain ang kanyang guro ay ipinaalam nito kay Guang Ik na ang pagluluto daw ay isang uri pa rin daw ng training. At sinabi niya na mapurol daw ang kanyang panlasa. Nagsalita naman si Guang Ik at sinakiyan na lang ang sinabi ng kanyang guro dahil halata naman daw sa kung paano daw ito kumain. At pagkatapos nilang kumain ay bumalik na sila sa kanilang training. Sinabi ng kanyang guro sa kanya na magdadagdag pa sila ng isa pang pagsasanay. Dahil alam na daw ni Guang Ik kung paano tumanggap ng mga atake sa kanyang mga braso at mga muscles. Napatanong naman si Guang Ik na kung ano naman daw kung alam na. Hindi pa siya nakatapos ng pagsasalita ay bigla na lang siyang sinaksak ng kanyang guro sa tiyan. Lumaki naman ang mga mata ng ating bida sa gulat nang naramdaman niya ang kutsilyong bumaon sa kanya at pagkatapos hugutin ng kanyang guro ang kutsilyo, siya ay napasigaw sa sobrang sakit ng kanyang naramdaman. At ipinaalam sa kanya ng kanyang guro na oras naman daw sa ngayon para sa organ regeneration training. At makikitang napaluhod naman ulit si Guang Ik habang pinipigilan nito ang paglabas ng dugo mula sa kanyang sugat.
Sinabihan naman siya ng kanyang guro na mag-relax lang dahil ang organ regeneration daw ay kailangan ng sapat na oras upang gumaling. Kung kaya daw ang isang basic strength training daw ay isang mandatory. At sa sobrang gulat ng ating bida ay sinabi niya sa kanyang pag-iisip na hindi man lang daw niya nagawang makailag. At wala rin daw kahit na anong indikasyon o anuman. At tinanong niya ang kanyang guro na kung paano daw nito nagawa yon. Sumagot naman ang kanyang guro at sinabi nito na ang kanyang ginawa daw ay pagtatago ng kanyang traces. Dahil kung sensitibo daw ang mga senses ng kanyang kalaban ay dapat daw na malaman ni Guang Ik kung paano nito itago ang kanyang enerhiya. Tinanong naman ulit ni Guang Ik kung paano daw nga niya ito nagawa. At siya ay napamura na lang at sinabi niya na kung sasaksakin daw siya ng kanyang guro ay at least lang daw sana ay ipaalam daw nito muna sa kanya. Nagtataka naman ang kanyang guro sa mabilis na paggaling ng sugat ng ating bida. At tinanong siya ni Guang Ik kung sinaksak ba daw siya ng kanyang guro upang makapag-regenerate siya. Sumagot naman ang kanyang guro at sinabi nito na tama daw ang sabi ni Guang Ik at tinanong niya ang ating bida na kung gusto ba daw nito matutunan kung paano itago ang kanyang enerhiya. Sumagot naman si Guang Ik na oo, syempre naman daw. At pagkalipas ng 2 araw na pagsasanay nila ng kanyang guro na immortal ay makikitang pumunta na naman si Guang Ik sa basement upang magsanay naman bilang isang shapeshifters. At nung nakapasok na siya ay tinawag niya ang kanyang guro. Makikita naman na may isang tao na nasa loob at may hawak-hawak itong baril at nakatutok ito sa kanya. At ang kanyang guro pala ang taong ito at tinanong niya ang kanyang guro na kung isang survival game ba daw ang kanilang gagawin sa araw na ito. Sumagot naman ang kanyang guro at sinabi niya na parang similar lang daw. At biglang lumaki ang mga mata ni Guang Ik sa gulat nang binaril siya ng kanyang guro. Hindi naman siya tinamaan at tumama ang bala ng baril sa pader na nasa likod ng ating bida at ipinaalam ng kanyang guro sa kanya na ito daw ay isang modified gun na gawa sa glass at specialized bullets. Tinutok naman ulit sa kanya ng kanyang guro ang baril at sinabihan siya nito na ilagan daw niya ito. Napangiti naman si Guang Ik at inumpisahan na siyang barilin ng kanyang guro. Mabilis namang kumilos ang ating bida at tumakbo ito para makailag. At habang patuloy siyang binabaril ng kanyang guro ay ipinaalam niya kay Guang Ik na ang mga baril daw ay napakadelikado. At kung matamaan daw siya nito ay magdudulot ito ng isang malubhang pinsala sa kanyang katawan. Kung kaya kumilos daw ito habang binabaril siya. Iminungkahi din ng kanyang guro na humanap daw ng pagtataguan si Guang Ik at kung wala daw itong makita ay tumakbo na lang daw ito ng mabilis sa halip kung saan hindi siya mapuntirya ng maayos. At iminungkahi niya rin na huwag daw itong tumakbo ng diretso at sa halip ay tumakbo daw ito ng pa-zigzag. At huwag daw niyang hayaan na ma-predict ng kanyang kalaban ang kanyang mga pagkilos. At kung malagay daw siya sa reverse action ay gamitin daw nito ang kanyang lakas sa kanyang mga muscles at mag-iba ng direksyon. At gamitin din daw nito ang tensyon sa kanyang muscles upang mabuhat niya ng bahagya ang kanyang katawan. Bigla naman nagulat ang ating bida nang nadaplisan siya ng bala sa kanyang kaliwang balikat at sinabihan siya ng kanyang guro na huwag daw niyang hayaan na matamaan siya. Dahil kung matatamaan daw siya ay mauuwi ito sa isang masamang sitwasyon. At kung matatamaan daw siya at hindi niya na ito magagawa pang maiwasan, ay subukan daw nitong matamaan sa party ng katawan niya na hindi siya mapipilayan. At naalala niya ang sinabi ng kanyang guro na immortal. At gaya daw ng isang immortal, ito rin daw ay pag-iwas na makatanggap ng major injuries. At ang pag-aaral niya daw mula sa magkabilang panig ay nagturo sa ating bida na ang mga immortal at shapeshifter daw na mga fighting styles ay iniaangkop sa kanilang mga katangian. Hindi daw siya tinuturuan upang makipaglaban, ngunit sa halip ay kung paano makasurvive sa kahit anumang sitwasyon na kanyang kakaharapin. At sa kanyang pagsasanay, napagtanto niya na ang mga immortals daw ay dapat na mag-ingat sa mga sandata tulad ng kutsilyo na kayang magbigay sa kanya ng higit na pinsala mula sa malaking radius. At kung sa baril naman daw, ang isang shotgun daw ay mas mapanganib kaysa sa isang rifle. At sa kabilang banda naman, ang pagiging shapeshifters naman daw ay lubos na tinatanggap ang mga atake na gumagamit ng mga kutsilyo. At ang kailangan lamang daw na gawin ay umilag at sumuntok. At ang reflexes at ang lakas daw ng isang shapeshifters ay nagbibigay sa kanila ng ganitong response. At para daw sa kanila ang shotgun ay mas madaling iwasan. Ang range daw nito ay napakalawak at sa oras na matamaan ka daw nito sa malapitan ay game over na para sa iyo. Ngunit dahil mabilis ang reflexes ng isang shapeshifter,
ay maaari daw silang tumakbo palayo hanggang sa imposible na silang matamaan nito. At ang shapeshifters daw ay hindi kayang mag-regenerate, kung kaya ang kanilang mga pagkilos ay kalkulado na may intensyon na hindi matamaan o masaktan. At makikita na naubos na ang mga bala ng baril ng kanyang guro at ipinaalam nito kay Guang Ik na tapos na daw ang kanilang pagsasanay. Napaupo naman si Guang Ik at napakamot ng kanyang ulo at napatanong. Tinanong niya ang kanyang guro na kung paano daw nila malilinis ang lahat ng ito. Inutusan naman siya kaagad ng kanyang guro na bumangon na at tumakbo ulit sa wire. Sinunod naman ito ng ating bida at kinuha niya ang barbell at tumayo na siya sa wire. At habang nakatayo ay sinabi niya sa kanyang pag-iisip na mas mabuti pa daw ang pisikal na pagsasanay kaysa basta nalang saktan ang kanyang sarili ng walang dahilan. At nung sisimulan na niya sanang tumakbo ay bigla na lang siyang napatigil nang may naramdaman siyang isang halimaw sa kanyang likuran na tila bang susugurin siya nito. At sa sobrang gulat ay nawalan siya ng balanse at bigla na lang siyang nahulog at bumagsak sa sahig. Wala naman siyang inaksayang oras at agad siyang bumangon at nakangangang lumingon sa kanyang likuran at siya ay napatigil nang makita niya ang kanyang guro na nakatayo lang habang hawak-hawak ang device nito at nanunood ng Netflix. Lumaki naman sa gulat ang mata ng kanyang guro at hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan at tinanong niya si Guang Ik na kung naramdaman ba daw niya yon. Napatulala naman si Guang Ik at bakas sa kanyang mukha ang takot dahil sa ginawa ng kanyang guro. At tinanong niya ito na kung ano ba daw yon. Sumagot naman ang kanyang guro at ipinaalam niya kay Guang Ik na ang tawag daw sa ginawa niya ay ang The Wild Bloodthirst. At nalaman niya na kaya pala itong maramdaman ni Guang Ik. Sinabihan naman siya ng ating bida na huwag na daw niya gawin ulit yon. Dahil pakiramdam niya daw ay parang sasabog ang kanyang puso sa sobrang takot at hindi daw niya yun nagustuhan kahit kaunti. At habang patuloy na naglalabas ng bloodthirst ang kanyang guro ay sinabi nito na okay lang daw yon. At sa katagalan daw ay masasanay din dito si Guang Ik. At kung mayroon na ring ganitong katangian si Guang Ik ay mas magiging madali na daw ang lahat. At inutusan niya si Guang Ik na magsanay pa ng husto. Napapatulala naman ang ating bida habang nakikita ng kanyang mga mata ang ginagawa ng kanyang guro. At dito na daw mag-uumpisa ang health training niya bilang isang shapeshifter. Ngunit, ang nakakatawa lang daw, pagkatapos ng 2 araw ay hindi na raw siya nahuhulog at bumabagsak sa sahig habang tumatakbo sa wire. At nakaisip na rin daw siya ng paraan para makayanan niya ang pagkauhaw sa dugo ng kanyang guro. At siya ay napamura dahil mas lalo pa itong nilalakasan ng kanyang guro. Pero salamat daw sa kanyang mataas na immortal senses, unti-unti na daw niyang nasasanay ang kanyang pakiramdam sa bloodthirst gamit ang kanyang 5 senses. At ginagamit niya ang kanyang 6th sense upang harapin ito. At habang patuloy siyang tumatakbo sa wire at buhat-buhat ang barbell ay tinuturuan siya ng kanyang guro kung ano ang dapat niyang gawin. At sinabi niya sa kanyang pag-iisip na kahit papaano daw ay manageable na daw ito. At habang nakatayo ang guro ni Guang Ik at tinitingnan niya ang ating bida ay bigla siyang nagulat nang napansin niyang nagagawa ng i-manage ng mabuti ni Guang Ik ang pagsasanay niya at pagharap nito sa kanyang bloodthirst. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.